At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang lumabas ngayon na nagdulot ng malaking gulat sa buong bansa. Si President Duterte Jr. ay kinasuhan ng homicide matapos ang isang insidente sa Malacanang. Kasama ng kaso, may ilang miyembro ng Malacanang ang lumutak at naging testigo laban sa Pangulo, isang pangyayari na nagdulot ng malawakang pag-uusap at spekulasyon. Ayon sa mga ulat, ang kaso ay magkaugnayan sa isang hindi inaasahang insidente na naganap sa loob ng Malacanang Palace noong nakaraang linggo. Isang hindi pa pinangalan ng tao ang naiulat na nasawi at ang mga testigo ay nagbigay ng pahayag na nagdidiin kay President Marcos. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung anong klaseng insidente ang naganap. Ngunit ayon sa mga informante, may mga aligasyon ng pananakit at hindi inaasahang pangyayari na nagdulot ng kamatayan ng biktima. Mahalaga ring tandaan ng ilang mga kasalukuyang opisyal ng Malacanang at mga staff na malapit kay President Marcos ang nagbigay ng testimonya laban sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na may mga hindi tamang hakbang na ginawa si Kuting bago nangyari ang insidente na nagbigay daan sa pagkamatay ng biktima. Ang mga testigo ay pinaniniwala ang magbibigay ng malaliman na impormasyon sa mga susunod na araw hinggil sa mga kaganapan sa loob ng palasyo. Sa kabilang banda ay pinahayag ng Malacanang na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad at naninindigan na ang Pangulo ay hindi dapat madawit sa anumang uri ng kriminal na gawain. Ayon kay Press Secretary, ang Pangulo ay magbibigay ng kanyang pahayag upang linawin ang mga aligasyong ito at itaguyod ang kanyang inonensya. Binanggit din nila na ang anumang pag-usisa ukol sa insidente ay nararapat na ipagpatuloy ng mga otoridad ayon sa proseso ng batas. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng tensyon at pangamba sa mga mamamayan, lalo na sa mga taga-suporta ng Pangulo. Habang ang mga kritiko ay nag-iisip ng mga posibleng koneksyon ng Pangulo sa krimen, may ilan ding nagsasabing ito ay isang malaking pagsubok sa integridad ng administrasyon. Ang mga susunod na araw ay magdadala ng higit pang impormasyon ukol sa kaso at kung paano ito magpapabago sa pamumuno ni Kuting. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at ang Malacanang ay nag-aantay sa lahat ng magiging kaganapan. Ang bansa ay maghintay sa mga pahayag ng Pangulo at ng mga testigo upang makuha ang buong katotohanan ng insidente. Ipagbibigay alam namin ng mga susunod pang developments ukol dito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yun know, bata pa sila dahil yun ay retirement place din nila dyan sa Pilipinas eh. Nawala yun, na-ibenta yun. Tapos, nung medyo kayang-kaya niya nang mag-travel, bumalik sa Amerika kasi nga maganda ang healthcare niya, health plan niya dito. Sa kasamang palad, in like a month or two, nabawian na rin siya ng buhay. So yun yung lesson. Nakita mo, pag sa Pilipinas ka magkasakit, yung pinaghirapan mo, like your mom, no, your honor, talagang mawawala yun. Kasi hindi pina-prioritize ng government yung health program ng ating mga mamamayang Pilipino. Yes, mga speakers. Alam mo, totoo yung sinabi mo ha. Yung nanay ko, hindi mahirap yun eh. Bordering on mayaman. Pero nung namatay siya on the exact same day na na-zero balance siya sa kanyang bangko. Kaya nga hanggang ngayon nalulungkot ako kasi parang minabuti na ng nanay ko na mamatay kaysa magiging pasanin ko. Sabi ko naman, hindi ko naman taturingin na pasanin siya. No? Dahil after all, nalagaan siya na ako napakatagal din. Pero yan po talaga ang kwento. Maski yung mga mayayaman, nalilimas, nauubos ang lahat ng pera nila sa mahal ng healthcare dyan sa atin. Totoo. Totoo Yes. yan. Madagdag ko lang, Mm-mm. madagdag ko lang, speaker Anang. Alam mo yung nanay ko, dinala ko siya sa Amerika 2017 na, no? Hindi yun pumupunta ng ospital. Bakit? Kahit may konting iniinda yun, tampol-tampol. Yung alam mo yung sa atin, yung dahon-dahon lang. Spokes pag may mga naramdaman. As in, dahon-dahon lang, ganyan-ganyan. Yung mga pito-pito, mga ganyan yung nanay ko. Hindi mo mapunta sa ospital kasi walang pera eh. Natatakot siya, ganyan-ganyan. Hindi, okay na ako. Pero ang pagpunta dito ng Amerika, ayun, addictus na siya sa pagpa-check up. At least addictus hospitales. Oo, Hospitales. hindi addictus na iba. Yes. Oo, kasi tatawag lang siya sa access. Nakakatawa yung mother ko. Tatawag lang siya, huwag yun na kaming problemahin. Tatawag lang ako sa access, makakapunta lang ako sa gusto kong puntahan. So yun yung difference eh, nandito totoo. sa ilabas ng bansa. Diyan, like yung mom mo, your honor is working, di ba? Pero grabe, yung kumbaga sabi mo nga, kailangan yung kinikita niya, i-reserve lang niya sa pagkain para makatawid sa pang-araw-araw na buhay. Hindi yan ang quality living na pinapangarap ng Pilipino.
dapat meron kayong time din to travel, di ba? Kahit man lang local travel, wala na eh. Wala Sa- na eh. Doon Yes. sa survey ng sa SWS, 63%. Oo. Tingin mo, 6 sa 10 Pilipino, gutom. So, kung natin pag-isipan pa yung Self-rated poverty yun, ha? punta ng bakasyon, 6 out of 10 gutom. Pang-class. That's true. Yeah, Your Honor. Meow. Thank you so much. Meow! Salamat, Your Honor, ha? Maraming See you. salamat! See you na Monday dito rin. Yes, go Monday. ahead. May gusto pa rin sabihin si Your Honor. So sa mga may hawak ng budget, sana huwag niyo lang payamanin yung sarili niyo. Payabungin niyo and payamanin niyo yung mga Pilipino, bawat Pilipino. Bigyan niyo sila ng dignidad na mabuhay sa Pilipinas kahit nasa third world country po tayo. True. Huwag lang yung makasarili. Yes. Hi, Tambi! Thank you, Palangga. Thank you so Thank you. much. Thank you so much! Napakaganda ng ating diskurso ngayon, ano? At talaga naman ang ating Kongreso ng Bayan. Kaya po sa lahat ng mga gustong sumali sa ating pagpupulo ngayon, mga Your Honors, andyan po ang ating link sa ating Boljakan Facebook page. Oo, at saka may susunod na. I-recognize natin ang susunod nating Your Honor. Please, you have the floor po. Ayan. Your Honor, Your Honor. Honor, sa hindi Kongreso ng sumasayaw sa Bayan. TikTok. Kamukha mo Nakasmile sumasayaw sa siya. TikTok. Your Honor, wala si Your Honor. Ayan, nawala. Wait lang. Ay, nabago tuloy si Nabago. Yes, Your Honor, go ahead. Your Honor, Mas mabuti ba ang buhay mo sa bagong Pilipinas? nasa Pilipinas po ba kayo, Your Honor? Po, nasa District 1 po. Sa District 1 po ng Liti. Oh, Bakit District hindi? 1. Tinanggal ang Opo. inyong ang inyong kandidato sa Kandidato. si Nene. Si Disqualified daw. Qualify yung nene na kandidato na kalaban sana ni Tambi. Tamba. Nako, na-freeze na si Your Honor. Please. Oo, na Walang kinalaman kaya si Tambi dyan. pero siya si Tambi na. Oo. Na-freeze din siya. Na-freeze din siya. Yung isa, yung isa, yung kamukha. Yan, yan, Nawala. yan. Ayan, Oo. ayan, Ayan, Your sir. Honor. Sabi Nagbabalik ko, yung sino isa. ba yung, Wow. sino ba yung yung nagtitiktok kamukha niya, yung sumasayaw na malaki katawan? Sino ba yun? Magandang araw, spokesperson si Mark Isofridio sa Israel. Okay Yes, po. Mark. Hello, kamusta na? O ano ba, mas mabuti ba ang buhay ng mga kamag-anak mo at mas buhay sa Pilipinas, sa bagong Pilipinas? Wala namang pagbabago. Nagdidepende pa rin talaga sa, lalo na ako, yung mga anak ko nagdidepende sa akin dito sa ibang bansa. Saan bansa ka palangga? Your Honor. Nasa Israel po ako. ma'am. Israel. Israel. Okay. Para nakita na tayo, di ba? Nakita na tayo. Oo. Punta ni Tatay Digong, no? Pulong Duterte dito sa Israel. Tapos lagi tayo nagsusum meeting, di ba? Correct. unang, correct. Kaya familiar. Oo. Yung una ng maisum sa Israel, ikaw yung guest speaker. Correct, correct. Oo, tama, tama. Aha. So, anong masasabi mo? Anong dapat gawin natin Your para Honor, yeah. mabago naman ang buhay sa Pilipinas? Health insurance talaga kasi katulad dito sa napakinggan ko din yung katitalakayan kanina dito sa Israel kasi magbabayad lang kami dito ng 250 shekel para 4,000 sa atin pesos. Free na lahat sa hospital. Lahat na, free na. Kung magkakasakit ka. Kaya maganda sana kung maging katulad sa Pilipinas pa. Yung ganun ang kaya naman siguro 4,000 pero kailangan lang talaga katulad dito sa Israel high-tech kasi sila na dito parang Little America itong Israel maganda yung healthcare system nila dito. Alam mo, kakayanin. Kasi yung bansang Thailand, dati halos sa pareho lang ang kita natin. Ngayon sa Thailand, libre na rin ang gamot at gamot. So, isa siya sa Southeast Asian countries na nagtagumpay sa universal healthcare. Kung kakayanin ng Thailand, ba't hindi natin kakayanin? Ang diferensya lang, hindi kasing garapal ang mga congressman at senatong doon sa Thailand.
So Your Honor, yung ang gusto malaman ng ating mga taga-subaybay ngayon, ano ang reklamo ng iyong mga mahal sa buhay o mga pamilya? Sila ba ay nagrereklamo sa iyo patungkol sa mataas na bilihin or masaya sila na sinasabi na sa iyo, okay na po yung padala ninyo, nabibili namin lahat ng kailangan namin? Napakinggan ko yung mga talakayan nyo kanina. Ganun din naman yung mga complaint nila sa... Ganun din ang mga complaint. Wala lang masasabi kasi lagi naman kanina. Nanonood din ako sa programa niyo. Saka si Spokes Harry. Yung ano lang naman, yung para sa akin, yung talamak na naman ng droga. Yung Yeah. Ayan, Yung droga, yung ano yan. Kaya nga pinakadelikado na tayo ngayon para sa mga turista, no? Oo. Kaya nga, instead of madagdagan yung ating mga turista na pumupunta, kung napakinggan mo kanina, ang mga karatig bayan natin, 25, 28, 35, tayo 35 million. 5 million lang. Natin. Oo. Yeah. So, kung may, Your Honor, kung bibigyan kita ng power ngayong araw na to, ngayong moment na ito, para pagandahin ang Pilipinas, binibigyan ko ang power sa iyo ngayon, ano ang gusto mong gawin sa ating mahal na Pilipinas? Siyempre magiging sana yung sinabi nga ni yung ombudsman, Martires, na maging una talaga sa lahat dapat yung may tapos sa Diyos talaga mamumuno sa ating bansa. Talamak ang option mula siguro barangay hanggang sa presidente. Talamak lalo na ngayon. Hindi katulad ni Tatay Digong noon na talagang may takot yung mga government workers sa kanya na magnakaw. Ngayon talamak hindi talaga asinso ang Pilipinas kapag ang korupsyon talamak. Kasi hindi natin maiwasan magkumpara dito sa Israel, wala talagang korupsyon. At saka ang mga government workers dito, hindi yung mga mayayabang. Pantay-pantay lahat Parang kahit na ultimo ka lang dito, pwede mo pagalitan yung nandiyan sa taas. Kasi kapag nagkakamali. Saka hindi sila gumagamit ng power na para yung citizen nila, yung atihin. Ang iniisip ko sila dito, yung kapakanan talaga ng citizen nila dito. Katulad ng daanan pa lang ng tao dito, lalawak Tapos yung may bike lane, kung gusto ka maglakad, maluwag. Tapos yung mga health clinic nila, hospital, access lang, mga tindahan. Kahit maglakad ka lang, mga clinic, kahit maglakad ka lang, hindi na kailangan gagamit ko pa ng sasakyan para makarating sa mga health clinic nila. At saka yung yun nga, yung kasi sila dito kasi may takot talaga din sa Diyos sila dito. Halos lahat Dahil iba yung religion, maramdaman mo yung takot sila magnakaw Mayroon magnakaw siguro, pero kahit magnakaw na sigarilyo dito, malaki ng issue yan Si Prime Minister Netanyahu dito, na issue lang pa gano'n, na parang binibigyan ng gano'n sigarilyo. Malaking issue na yan. Dito sa Pilipinas, pinapalakpakan. Pinapalakpakan ng mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Kaya nga, hindi lang dito, kaya nakwento ko lang dito kasi matagal na rin ako sa Israel. Parang ayaw mo na umuwi kasi dito kasi kahit na yung mga kababayan natin na walang visa dito, walang undocumented, may mga insurance. Pinapayagan nilang kumukuha ng insurance Your Honor, hayahay ang buhay, ika nga. Hayahay. Kaya, kahit pa paano. Parang katulad din sa inyo dyan sa Amerika, hayahay. Parang kasi suportado ng mga siyang sa Amerika. With that, thank you so much, Your Honor. At pagpalain ka pa. Salamat, Your Honor. At gusto ko lang mag-comment doon sa sinasabi mo na dapat may takot sa Diyos. Kahit kailan, Your Honor, mga speakers, ang mga demonyo katulad sa nasa Malacanang, walang takot din sa Diyos.
Kaya ating mga palangga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ang di ba? awa. Kaya naman, nagsama-sama tayong pagpatuloy lang itong pag-speak up natin, itong ating pagpupulong ng bayan. Your Honor, maraming salamat. Maraming salamat. Okay, thank you. Fight, fight, Thank you, fight. Mark. See you again. Okay. Oo, may susunod pa ulit tayo na ayan. Sir, Your Ayan, Honor, Your Honor, nawala ka Your kanina. Honor, magandang gabi. gandang Ang gabi gabi. po. Tagaliti po ako, taga District 1. Okay, yun nga kanina. Gusto ko ang Wala po buhay kayo niyo kanina. sa Anong bagong balita Pilipinas. dyan? Mayroon na sabi ni Representative Jun Asidre na mayroon na raw kami 38 per kilo na bigas. Pero i-google mo pa kung Igugugo. Google mo pa kung saan matatagpuan. Nawala yung voices, yung sound niya, ni Palangga. Ayan Your na. Honor. Sinensor ka ni Jun Asidre. Ay, ayan. Mukhang pinapasok na yung line natin. puro bodol-bodol yung andito sa amin sa District 1 sa Leyte. Ano yung masasabi sitwasyon mo niya? na disqualify yung kalaban ni Tambaluslos? Sobrang disappointed po kami kasi sabi namin kahit walang pera talaga todo support kami kay Ma'am Nini. Kasi mga po kami, mga leaders po kami ng KPLOI. Mga KP leaders po kami. PPLI. Ano yun? Po kami yung Kilusan Pagbabago. I see. Yeah. Kaya sabi ko, todo support sana kami. Kaso nga lang na-disqualified po yung kandidato namin. Paano na to? Dapat sana matanggal na yan si sa Congress Martin Romualdez. Pero ngayon parang sinasabotahin nila para magtuloy-tuloy yung mga yung mga plano nilang hindi magaganda talaga. Kasi wala na Ano siyang kalaban. Walang kalaban, post kasi disqualified. Imagine daw, tama ba? Ang sabi sa akin, 4 na kumakandidato dapat na kalaban, tapos ngayon wala na lahat. Isa na lang siya na parang unopposed nga daw. Yung iba kasi na kandidato, yun sa tribe, parang nuisance lang talaga yun. Yung talaga na kakalaban sana, yung si Ma'am Nini, yun sana yung sana yung susuportahan namin. Tapos ngayon yung nangyari, yun na-disqualified. Sobrang sakit sa kasi nag-effort na kami, lahat-lahat. Si Ma'am Nini din, gumastos na din. Talagang napakasakit na yung pinaglalaban natin, nabudol na naman. Yung pinaglalaban natin. Gusto kasi sana namin na mapalitan na yan si para hindi na yan mamayagpag yung mayabang na Tambaluslos na yan. Yes. Nakakatikim ba kayo ng Biyernes kay Tambaluslos? Ang congressman mo, si Tambaluslos mismo. Yes. Congress. Yun po yung congressman namin sa District 1. Oo nga, pero nakakatikim ba kayo ng Biyernes? Nakakakita ba kayo ng pag-unlad sa District 1? Oo. Wala po. Tapos presidente po ako ng pabahay, kaya ramdam po namin yung hirap dito sa pabahay. Kasi hanggang ngayon wala po kaming tubig sa pabahay. Grabe. Mariose. Ang hirap. Silin. Lahat ng budget, hawat niya. Siya lang may hawak ng budget ng Pilipinas, ba't hindi niya inaalaga ng distrito niya? Yeah. Yun nga, kung talagang gusto niyang tumulong, dapat sana unahin niya kami. Kasi kami yung yung mga nasa pabahay, kung talagang gusto niyang tumulong, wag muna siya pumunta sa ibang lugar. Doon muna sa distrito niya, unahin niya kami. Kung True. talagang desidido siyang tumulong. Pero wala, pira-pira lang yan. Gusto nila magpayaman lang. Wala talaga. Gusto kong ipabot sa buong bansa. Kung baga, i-rate ko yan si Tambaluslos ng 1 to 10. Yung ibibigay ko sa kanyang grado 0. Yeah. 0. Ayan, coming next. Maliwanag mga kabansa at mga taga Leyte, mga Waray. Waray ako from Samar pero marami akong kamag-anak sa Leyte. 0 daw from Leyte to, from District 1 si Your Honor ha. Ano kaya ang kinatatakot ni Tambaluslos? Speaker siya, ang dami niyang pera. Bakit ayaw pa niya ng kalaban? Talaga bang hindi na niya makukuha ang boto ng mga taga Leyte? Oo, Para- may kalaban siya. Oo.
para sa akin talaga, kung sakaling hindi ma-disqualified si Ma'am Nini talaga, mag-iingay talaga kami, manalo lang si Ma'am Nini. Mag-iingay talaga kami para mas makilala si Ma'am Nini talaga. Alam niyo maganda no dahil may mga nakakausap tayo katulad ni Your Honor mismo sa distrito mula sa distrito ni Tambaloslos. Alam mo may mga politiko na talagang malupit kung magnakaw. Pero meron na mga politiko na inuuna, in fairness, talagang pinapaganda nila yung kanilang imay sa kanilang distrito para nga makuha nila yung boto ng mga constituents nila. May mga ganon, parang kayo yung mag-vouch na mga constituents na kahit na sa kabila ng mga issue ng korupsyon itong particular na taong ito, like katulad ni Tamba, na maganda yung ginagawa ni Tamba dito. May mga bago kaming infrastructures, may ganito, may ganyan. Diba? So, kayo dapat na mga constituents ang magsabi. Pero ang malungkot, nagpapabida sa iba't ibang panig ng Pilipinas, tapos ang kanyang baluarte o ang kanyang mismong bayan ay ganyan ngayon ang sentimiento like you, Your Honor. So, malinaw na ang ginagawa ni Tambaloslos ay pakitang tao lamang. Hindi talaga pakitang tao at pangangawat dito sa mga budget na ito hanggat kayo ay tumatangis na mga taga-District 1 sa Leyte. Sobrang plastic po yan. Kasi kung itatapon yan sa dagat, lulutang yan. Branded na plastic yan. I love that. Lang yan sa dagat. Waray upay, good man. Sabi nila, yung kalaban hindi raw taga-Leyte. Ang tanong ko naman, bakit dyan ba tumitira talaga ang Tambaloslos? Marunong ba magwaray yan? Marunong ba magwaray? Magsalita. Oh, you Hindi see? nagwaray. Pag-acting lang yan. Eh kaya nga, di ba, Speaker Ana, paano naman magwawaray yan? Ano naman, masyado siyang kanyo, di ba? Nanagalog lang. Man! Kanya, di ba? Anyway, Pero yung mga yung dito naman sa amin, pag kalyado kanila, lahat kayo, buong pamilya nyo makakatanggap ng akap. magkano Oh, you daw ang see? mga natatanggap? Nagpapaulan sila ng akap, buong pamilya listado, nanay, tatay, anak, manugang, lahat buong pamilya, makakatanggap kayo ng akap. Tapos sisigaw kayo ng Happy Birthday Tambaloslos. Oh my God! Oh my God. Ganun yung So ano nabalitaan mo ba, Your Honor, kung magkano ang binibigay sa AKAP? Kasi, you know, yung akap dati, yung binibigay 5,000 tapos may 25 kilos na bigas. Nung huli na, nung harvest season, sabi nila, total marami na raw mga bigas yung mga tao, hindi na daw sila magbibigay ng bigas, cash na lang na 6,000. Sabi ko, marami na palang pera yung mga tao, bigas yung mga tao, bakit pa tayo magbibigay ng pera? Dapat sana kabuhayan kung ano yung pwedeng maging kabuhayan para hindi bigay na lang tayo ng bigay na wala namang katuturan. Tapos, yung ibinibigay natin, inanakaw pa natin sa mga para sa benepisyo sana ng mga mamamayang Pilipino. Yun yung talaga. ayan, maraming salamat talaga sa mga taong katulad ninyo. No? Maraming Oh, salamat. Your Honor, thank you. At salamat sa pagiging matapang diyan sa Oh, District 1. matapang. Ipagpatuloy mo yan. Ipagpatuloy mo. Maisog. Maisog. Opo. Thank you very much. Oh, thank you. So what, may susunod tayong Your Honor, ha? Yes, Your Honor. Go ahead. Nag-echo. Nag-echo siya. Check. Ayan. Ayan. Oo. Ayan. Ako. Mukhang nasa langit. Your Honor, welcome, Your Honor, sa Kongreso ng Bayan. Ang ganda ng iyong Ganda ng icon glasses, ha? Believe ako. Your Ano Honor. po po, pang ano sa ilaw. Saan po kayo ngayon? Ilaw. From Montreal pala ako sa Amon po yan. Canadian. Oo, nagkasama tayo nung Nobyembre, di ba? O doon sa inantay ko nga yung supina ko, attorney.
Ganon? Oo, walang Eh, dumating. habulin nila ka, ikaw, kung kaya nila habulin sa Montreal. Sabi mo, come and get me in Montreal. Tinatanong nga ako dito ng mga kaibigan ko kung dumating na ba daw yung ano ko, yung supina ko, sabi ko, ewan ko na sana. Di ata nakarating. Sa pinamula saan? Sa gobyernong Bangag? Oo, kasi nakasama